Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makambang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Saturday to the 3 p.m. at DYES Radyo Pilipinas. Info Centrum. Info Centrum.
14 minutos na mga iyan ang nakalabay halas sa dos. Maupay nga kalup Ate Merns. Kanina pa sige ang text ano. Nababasa ko Ate Merns pero busy lahi Ate Pen. Tikang pa kanina. Maupay nga kalup welcome hato na taramdan na info centrum. Para yan ang adlawhan na Wednesday na ba? Oo, Wednesday, February 4. Inupay talaan na yan aton earphone, ano? Ati Pen pumida ito na iyo kahampang, kaupod naton didiya Master Control Engineer Alcuin Baldonido, Transmitter Chief Tig Joey Policarpio, pinagiton overall supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda. As usual, nga kita ito na kaalas 3, ano, yan ang kilip. Medyo low tone na daman ano ito natin na voice kaya pinapalimitaran ano natin na doktor. Ito na pagyakan ni Ate Pen kun kariyag kuno ni mag-iha itim boses. Mag-iha itim boses. Minimal na ano minimize ito na chirika. Balita, kumusta na? Kumusta ito na panahon na didahay iyo dapit? Ala daw kalawan natin ano adton na advisory ito na pag-asa yan na kung may ada na ba yan na kanan alas 2 yan na nga kilip. Kanina pa na alas 11 han tika adlawoy ano adton latest posted dito na DUST Pag-asa. So himayon tayo ni ano nga pagtaga weather update kay may ada na ba kita bagyo ha? Bagyo may na kita yan na bagyo una yan nga bagyo han bulan hito na Pebrero. Tropical depression na basyang unina aton himayon ini nga pa weather advisory as of 11 a.m. Waray pa man alas 2 ano yun ang kulub. So alas 11 pala adto na latest. So gadman adto na ginpagawas nga suspension adto na biyahe kadagatan na Philippine Coast Guard Eastern Samar ngan sugad man may daliwat pahimatgon ano ito na ato na PDRRMO Chief nakadikita kaninahan na dapit haaga nga da naman Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Para naman makapasa kita ano ngadto naman Metro Manila han ato na balita. So binisita kita nga da PDRRMO. Maupay nga kilip nga da naman kan Engineer Thomas sa Campomanes. Ito na ato na PDRRMO Chief. Nasaring Engineer Campomanes, magkakamay-ada daw gudhirahin pre-disaster risk assessment meeting kon PEDRA meeting ayan ang kilip. Posible ko na madayon ano katapos ito na ito na program makatambao gihapon kita no iton ira meeting. May daliwat igin na pagawas adto na Philippine Ports Authority adto na mga canceled ano nga mga trips as of 12 noon. Ayan na naman nga adlawhan na Miyerkules sa Pebrero 4. Upod baya kita para hiton PMO Eastern Samar nga na PMO Leyte upod ito na pantalan na hito na Giwan ang na Borongan kanselado ito na mga biyahe. Salita nato na ginauhagan no ginaabisuhan ito na mga parapanagat, ito na may da mga tag-iyahin na anuman nga klasihin na mga sakayan pandagat, bawal na bawal ha, ito na pagpailawod. Maupay nala ito na nagsusunod ito na kamanduan, tikang ito na mga otoridad. Ngan siyempre pira pa nga mga info balita para yan ang kilipanohan na Wednesday para sangkay diri ka maligbukan hiton mga latest nga mga impormasyon na balita.
Kanina pa in taon hi Ate Merns nagpipinakiana kan Kuya Kurt. Nakatuliwat kita kakulupan nakabisita kita para hiton mga fans ni Kuya Kurt Russell Sebricos. Padayon nga nagpapagaling hi Kuya Kurt. Nakadulong adto na provincial government. Nakihangyo kita nga naman ka na Governor RV para naman na wheelchair. In taon adto na iton nga wheelchair kan Kuya Kurt. Start gihapon hiton iapiti na maupay nga kelup nga naman kan Sir Milord Bagaindok iton physical therapist ni Kuya Kurt. Sige padayon kita hapag ampo para naman hiton speedy recovery ni Kurt Gwapo Uno. Maupay nga kelup bangin naka-monitor yan na Kuya Kurt ha. Magpagaling ka kay damo ito na nagbibiling, damo ito na nahihidlaw ito na sumat. Ano ito niya ni programa? Good morning Este ni Kuya Kurt. Improving God, improving hi Kuya Kurt. Ayaw ka mo ka baraka para naman hiton iya mga fans ni Gwapo Uno, Kurt Russell Sebricos. Ikaw ako istihanon, probinsya nga higugmaon. Igen ka dengan liwat namon dito, hira attorney Ate Oda. Oo, kay first cousin ini Sir Pido ni Kuya Kurt nakatugi hapon na kakulup. Medyo nag-iha kita dito para naman syempre kinahanglan ma-practice iton pagyakan nga dero-derecho talaga ni Kurt. Ito natin pag-ampo nga dakan hiton hingpit nga katambalan ni Kuya Kurt pinaghiton nato na makagarahom nga na syempre nga daghihapon hiton na iba pa nga nakaka-eksperyensya hin anuman nga sakit hapag kaya na aton gihapon ginaampo para iton hingpit daman nga katambalan. 21 minutos na kabarangay nakalabay alas 2. Padayon kita aton na taramda na info sentrum sige daw ini nga pagtaga tropical depression na basyang kanina inihan na mga alas 11 na aga yun ang adlaw February 4 ikatulo nga tropical cyclone na bulletin TCB number 3 11 AM yan ang adlaw. Padayon mintinado iton kusog nasa ring ito na DUST Pag-asa hininga tropical depression basyang. So nagius siya hala daw iton iya hini rumbo tipa norte natundan north-northwest eastern part hito na Mindanao. Sinirangan nga parte hito na Mindanao. Ipakita natin dida Engineer Alquin adto na mga pictures na DUST Pag-asa. Samtang iton kusog naman ngan pag-gius sini iton na hangin may dahini 55 kilometers per hour. So diri pa nga ni umabot nga dahin 60 to 65. So tropical depression pala iton. Magsobra na nga ni nga makadto na ititon tropical storm So nagpapabili na gihapon tropical depression na basyang mga alas 11 kanina na tikaurudto nga na mayda naman pag subasko nga naabot 70 kilometers per hour. So amin iya ton iya hangin ngan sugad man paggius hiton hangin. Kay ano kuno Ate Pen iton sinusukol hiton tropical cyclone wind signal. Syempre kay wind pa daw la kun kay hangin. Hangin iton sinusukol kun nag-iisahin TCW tropical cyclone wind signal. Nagius ini ti pasur natundan 15 kilometers per hour samtang ito niya kusog naman iton hangin. Iton nasasakop iton kusog iton hangin 250 kilometers tikang didahiton na sentro.
Ala daw, kalawan natin dida adton pa-picture hadton DUST Pag-asa yada man ano. Hala kung dida hiton ipakita ta daw Engineer Alcuin pag abot hiton alas 5 unina nga di pahiya ano hiton ubos naton hiton may Eastern Samar among adi pa hiton eastern part ano hiton na Mindanao. Pero ngadto ito niya rumbo hiton northwest nga dapit. Pero habubu hiya ano habubu pa hiya kung kukulawan naton ano di dahiton track kung aton i-connect ano iton nga mga dot nga aton nakikita ano di dahiton pa-picture hiton DUST Pag-asa. Pero bisan pa man nasa ring adton DUST Pag-asa ala daw may dahini pira nga lugar dito naman Mindanao ito naging papailarom yan na tropical cyclone wind signal number 1 ito na Surigao del Sur nga na sinirangan kon eastern part ito na Surigao del Norte. So amoy hiya ano ito na nasasakop yan na Mindanao waray pa Visayas sana naman ano diri ini kumanhigud aton nga nasa ring adto na Pag-asa hibubo iton tsansa nga makaapekto nga dahiton lives and properties. Makisig nga uran ngan hangin paglaoman pag-uran ngan pagsubaskuhan hangin dara naman hiton na northeast monsoon ngan posible gihapon mag-isa ngadto naman signal number 2. So may daliwat hini pahimangno ano nga da naman hiton aton mga parapanagat kay makisig nga dahin hagtaas nga balud ha mga baybayon sinirangan hiton Surigao del Sur ngan Siargao na Bukas Grande Islands. Imagine abot na 5 metros adto na kahitaas ano hito na balud. Bisan nga ni dinha aton Baybay Boulevard ba mabalud-balud ya kaysa salit may dahini paabiso iton Coast Guard Eastern Samar. Ngani naka blue alert status kita yana. So nakadto kita kanina PDRRMO nga na aton ini igin ka himang raw Engineer Thomas Campomanes iton aton Provincial DRRMO Chief han Eastern Samar. So nasa ring hiya naka blue alert status ito na probinsya darahining tropical depression na basyang nga nagpapabilin kita nga aada yellow warning level. Dida ini kaninahan agang pahimangno ano hadton DUST Pag-asa nga nakaantabay iton emergency response team Engineer Alcuin ipakita ta daw dida adton video han ERT kon emergency response team hiton PDRRMO Eastern Samar kanina iton han aga nga na may dagihapon na nakaandam dida nga relief packs para hiton pananglita na pagkinahanglanon ada liwatin na video mga sinako-sako ginrepake na daw iton nasa ringhiya PDRRMO Sir Campomanes nakadahan sako ginpan ginpansilid na ngadahin mga cellophane para naman intawon kung magkamay-adahin panginginahanglan darahiton bagyo diretsyo na makaresponde iton aton provincial government. Nasa ringhi Engineer Campomanes yan na daw good nga kulub magdudumarahin Provincial Disaster Risk Assessment kon PDRA meeting nga naguhulat gihapon hira hito na mga report tikang naman mga MDRRMO kan kada bungto nga nasugad man mga eskwelahan. May daghap kasi hito na mga disaster officer, risk disaster officer iton mga eskwelahan nga sugad nga ni nga may mga kalamidad waiting ito na PDRRMO ito na report nga na igin sumat gihapon ni Sir
Campomanes nga narisked adton Provincial Athletic Association meet ISPAM 2026. Kasumpay hini Engineer Alcuin sige daw ato na pamatian adto naging pahayag ni Engineer Thomas Campomanes. So kanina inihan na aga. Magandang umaga po. Ito po ako si Engineer Thomas Campomanes, PDRR Noise din Samar. Ang stand po namin ngayon, naka-blue alert po tayo at saka yung Eastern Samar ay nasa yellow warning. Yung preparation namin, magkakanda kami mamayang hapon ng PEDRA. At saka inaantay pa namin kung ano ba yung mga report galing sa mga MRLOs, sa mga eskwelahan. At saka yung gagawin na provincial meet namin, kahapon nag-meeting kami ng mga taga-DepEd at saka yung host na munisipyo ay ipinakancel po natin kasi dahil sa padating na bagyo. Gagawin na rin yun sa darating na linggo, bali from 5 ng February, nilipat hanggang sa 8 sa Monday. Ayun lang po. Magandang umaga. Alright, so abatuhi Engineer Thomas Campomanes, ito na ito na PDRRMO Chief. So giniisa yan na ito na blue alert status, pangandaman ito na provincial government, darahining pagtaga Bagyo Basyang. Naka-alerto ito ng emergency response team nga syempre may dahini nagpaka-preposition nga mga relief goods. Samtang ito na Philippine Coast Guard Eastern Samar naman nagpapatuman niya na temporaryong suspension han mga biyahe darahito na Bagyo Basyang. Walawin niyo yada adton order adton pahibaro han Coast Guard Eastern Samar ngan kung kukulawan ta dama iton kadagatan di Habaybay Boulevard. May dakita dida mga video Engineer Alcuin ba mabalud-balud dama ngan baradero iton mga sakayan iton mga pump boat han aton mga parapangisda. Diri pwede gin abisuhan adto na mga parapanagat nga diri anay kamo maglayag. Ayaw anay pailawod didi ito na Habaybay Boulevard ito na nakikita niyo para hiton aton mga ka-live stream nga kadagatan sakop hiton Baybay Boulevard didi syudad han Borongan ba madagat-dagat ayaw na ayaw good pagpailawod kay sakop hiton suspension nga tanan nga klase hin sarakyan pandagat. Madagke man iton hiya, maguti nga mga pampasahero, pangkargamento, para naman hiton ato na mga parapanagat, bawal na bawal. Sakop hiton Eastern Samar, hiton Philippine Coast Guard. Ngani didi hiton pahimatngon hiton kanan Coast Guard Station Eastern Samar ginasasagdunan ang nga tanan nga nagtatag-iya ang mga operator hito na mga sakayan pandagat magin mabinantayon maghirot nga nabantayan ito nagius ito na bagyo. Yada nagpaka-standby ito na mga pump boat hito na ato na mga parapanagat so dinhi naman syudad hito na Borongan. So dida iton hito na may tulay didi Haditor Bridge nga da naman Habaybay Boulevard. Tutugutan laan na mga barko nga magtuloy hiton ira masisirungan basta may dakam written request nga da naman hito na Coast Guard nga nawaray sakay nga mga pasahero nga waray mga kargamento hingka mabalud abisan ko na diri na uran kalawin na laniyo ito na kadagatan didi Habaybay Boulevard amuin mabalud talaga kay mahangin man. Ikaw ako, ugupin
Aton ginuotro ha, suspendido ang nga tanan nga biyahe nga tanan nga klase hiton na sakayan pandagat, sulod hiton area of responsibility han Coast Guard Eastern Samar. Tikang iton Ate Merns kanina han aga Pebrero 4, subay hadton na DUST Pag-asa Tropical Cyclone Bulletin number 2. Kaninahan alas 5 na aga, ginapahitaas aton gale warning number 1. Sa akop kita, ito na bugos nga probinsya, iton sinirangan Samar, darahini nga tropical depression, Basyang. Maupay nala ito na nagsusunod, ito na mga otoridad, kay talaga saring paman aada orhi ito na pagbasol. Ang Philippine Ports Authority naman, Marisyo nga lugar, probensyahan, Eastern Samar. Philippine Coast Guard, amo ito nag-i-issue hito no sail policy. Pero nakikipagsumpaya naman hirano nga dahiton Philippine Ports Authority. So ito nagkakansilar hito no sail policy iton PCG. Ngan nasaring iton dinihiton PMO kanan PMO Eastern Leyte ngan Samar iton mga pantalan hiton giwan ngan borongan amo in kanselado iton mga biyahe. Salit maupay nga nagsusunod na la Actually diri lahi kita din hinaman ha Eastern Samar pati iton Palawan, Port of Puerto Princesa. Iton Surigao. At siya pa nga ito na Surigao under tropical cyclone wind signal. PMO Surigao pati na ito na PMO Zamboanga. Sunod kita ha nga dahiton mando hiton na mga otoridad may pagisumpay hini nga pagtaga tropical depression na Basyang. Kakilip pala may danay ginpagawas nga paanunsyo hi Mayor Alan Contado, maupay nga kilip Mayor Alan. So dida naman habungtuhan na balangkayan, may kalabutan ini hadton pag-reschedule hadton SPAM 2026 kunta iya na at nga adlaw adton start February 4 to 8 kunta adto Wednesday nga dahadton ka Sunday. Pero kakulup, subay hadton kanina naman, hibatian natin, hi Engineer Thomas Campomanes, nagkamayada ngayon hirahin na meriting, pati adton na Department of Education, ngan amo ini nga nagpagawas na paanunsyo hi Mayor Alan Contado, reschedule hadton SPAM 2026, nga una ini nakatakda han February 4 to 8, yan na iton bagong petsa hiton SPAM 2026 matikang nahiton Sabado February 7 nga dahiton ka February 11. So daradamain ang pagbalhin hadton na schedule daradamahin nga raut-dautan na panahon. So diri man tal nga dapat hatag iton risk nga dahiton aton na mga atleta. Ginpahibaro liwat ni Mayor Alan na kakilub subay di dahaton iya pa Facebook post an nga tanan nga mga delegado nasa ringhiya ginlalauman nga maabot nga dahabalangkayan hiton Sabado nga adlaw na February 7. An nga tanan daman nga mga vendor ngan mga activities nga mga gindesignate nga mga selling areas so tatagan la kamuhin permit tikang hiton February 7 nga dahiton ka February 11. Nakita ko adtuan post ni board member Cristilia daw. Baa kay nangangandaman daman pati hiya talaga hands-on. Pay dangahin niya pa taste adton mga kakanin nga ira igbabaligya. Dida naman hininga na sabi nga pauyas. Siyempre host municipality ito na bungto ito na balangkayan salit sugad nala ito na hulos nga pangandaman. Kasumpay hini nangaro adto na lokal nga pangobernuhan hin pag-intindingan kooperasyon tikang hiton na publiko.
Again, maupay nga kalup nga da naman habungtuhan na balangkayan. Burungano ang kabaysay mo in waray sugat syudad nga malamrag ipadayo. Nasa ring na mahi Ate Merns, ba kuno paghinay hitim pagyakan. Medyo masagarat pa yung boses. Talaga gisasabuti Ate Merns. Antuna nga baraan baysay Ano kuno ito na kahulugan ito na blue status. Karagsin nga nagtikang na ato na preparasyon na Ate Merns, ato na mga otoridad pero didi palaytan pinakahabubo pala nga estado. Pwede nga ni mga kalamidad may dahit red, orange dito na nga ni hiton grabe na kasagsagan na ato na talaga hiton orange. Yan na adi pala kita hiton blue. Pero kasumpay hini in nagtikang na adton pangandaman hiton PDRRMO. Sige ba nababara ka naman Ate Merns in town ka na Kuya Kurt. Ay, nakabati ka ngayon Ate Merns kanina na aton balita about walang gutom program. Nasa rin Ate Merns sana bulig kamihit nga walang gutom program. Kay waray manam iparalit hinbugas. Kinalit na pili DSWD. Hinahanglan api hadton listahanan ata kay kanan na DSWD tie-up iton nga dahiton na local government unit. Sana humuraw na gad kay para diri na magturo itak mansyon. Balitaw mga patsyara nga pag-uran ito na ato na na-eksperyensyahan nga na kung nakakauran pa daman didiha aton ha syudad hito na Borongan as in kamasulog pagud hiton na uuran. Pero hapag kaya na para hiton na nagpapakianayan na kung ito na kahimtang hito na panahon medyo hinuraw yan na maupay na la. Maupay nga kalup Jen Golmatiko, maulan at makulimlim nasa ringhi Jennifer. Keep safe ka mo labi na ito na ada hito na mga ligid hito na baybayon ito na panimalay paggatagam. Although waray pakita di dahiton tropical cyclone wind signal ito in Eastern Samar, pero sige na ito na paabiso ito na mga otoridad nga maging mabinantayon. Mga lubiha, mga kaumhan, utanon dumangan kahumaya. Uy, adi naman na good news, may pagisumpay hiton na pag-abri hiton na Doctor of Medicine program hiton na Eastern Samar State University pagka maupay hining balita nakalabay nga pera kaadlaw aton iniigin ka istorya hira Dr. Vicente Agda Jr. iton VP for Academics ngansugan man ang miyembro na technical working group ESO College of Medicine de Unicart nga as in nangangandaman ngan preparado na ito na Eastern Samar State University hapag abri hiton Doctor of Medicine program hati arabot nga Hunyo yana nga tuig. So hapag abri ito na sunod nga semester kaupay. Sige na nga niton iba nagkakamay-ada na kasiyanahin NMAT review kung adton National Medical Admission Test kasi diri kadaman hito na makakakuha hina kurso nga medisina kung diri kadaman pumasar hiton NMAT. So hapag kaya na ato na baruan nga iton imo dapat makuha di dahiton examination. Nabaroan natin kaniahan hadi kanda deyo nga na Sir Agda nga online ngayon iton examination hiton NMAT. Ngan kumbaga kinahanglan ito na mga tisulod nga dihiton ESO College of Medicine makakuha kahin 40% hiton imo makukuha di dahiton na NMAT nga examination. Yana pala may ada na gindudumara nga NMAT review. So kinahanglan na makapasar ka hiton. Bisa diin nga mga eskwelahan kung kariyag nimo kumuha hiton na
kurso nga medisina, kinahanglan makapasar ka hiton NMAT. So kada eskwelahan may dahiton nira cut off hiton NMAT. So dinhi hiton aabrihan nga College of Medicine program hiton ESO kinahanglan 40%. So dito iton iba-iba nga mga eskwelahan nag-iiba-iba iton iton iragin aaro percentage. Kariyag ngani nim dito UP Manila makasulod hiton College of Medicine nga program kinahanglan 95 to 100. Himpag kahitaas hiton percentage nga imo dapat makuha. So iba-iba iton UST, iba-iba ngan iba-iba daman iton na matrikula. Iba-iba daman iton imo babayaran. Pero ang maupay di dahiton state universities and colleges including hiton UP kay haruhabubo kay subsidized man hiton government. So nasa ring didaha aton na interview kanda dayo nga Dr. June 40 iton magiging pioneering nga mga estudyante. So yana pala kinahanglan pag-andaman na niyo. Magpalista kamo kung kariyag ngan kinahanglan na mag-review na kamo hiton NMAT. Ang giupay paguhin kay may ada igahatag nga scholarship nga nanapulo nga mga estudyante iton provincial government. So sigurado na iton pinaagikan Governor R.V. Iverdoni hapakighimang raw nga dahadton na pamunuan han Eastern Samar State University. Naglalaom pa nga ni iton ESO nga iton kada local government unit magkamay-ada daman hini scholar. Na pira ba adton pagbana-bana na hadton na matrikula han tuition diri daw masobrahin 40,000 pesos. Maadito ka nga ni hiton na mga dagko na nga gawas ito na probinsya nga mga eskwelahan dako na naabot na itin 100,000 per semester ito na babayaran. Ikaw ako istihano. So naguhulat na la iton pagkamay-adahin ocular inspection CHED technical panel para makita talaga although nagkamay-ada na inihin nakalabay nga December hin inspection pero yan na ang final na ini nga pag ocular inspection hadton CHED technical panel. Nga ni ginlalauman at nira na January pero nga daiya na waray pa man kahuman hiton nga ocular inspection makakapag pagawas nahin go signal kung ano man iton decision hiton CHED nga dadto na mga kaapi hadto na technical panel kung aprobado ba. Pero dako ito na paglaom nga makakapag-start na hiton Doctor of Medicine program iton Eastern Samar State University iya na nga bulan hiton Hunyo. Paupay di rin na magawas nga duha iba nga mga probinsya gawas iton Eastern Samar din hinala maeskwela hiton College of hiton kurso nga medisina. Ada na iton mga facilities nga nigin pasalamatan hanaton interview ni Dr. Agda Hira, House Minority Leader nga Congressman Shin Gonzales, House Minority Leader Congressman Nonoy Libanan, dara naman han iradako nga papel hapag suporta han Doctor of Medicine program. Pagkagidako nga pakabulig hato na probinsya hiton Sinirangan Samar hapag puno hiton paghihingulang hiton mga doktor. Kabarangay, may danala kita 12 minutos na lano ug sa naman mag-alas sa 3. Samtang Engineer Alcuin anti sa naton news update, adi naman tikang inihin health alert, tikang naman Department of Health nga gin pagawas daman hadton Eastern Visayas sa Medical Center. May pagisumpay hini nga pagtaga Nipah virus sa ladaw. Nasa ring aton DOH, huwag tayong magpanik. Proper information is key. Yaadi aton pamatian pagkitaan natin, hibaruan aton importante nga impormasyon, bahin hini nga sakit ini nga Nipah virus. Ma'am Ains,
Narinig mo na ba yung Nipah virus? Parang nakakatakot naman. Next pandemic na ba to? Teka lang, huwag ka munang magpanik. Proper information is key. Sa kasalukuyan, walang kaso ng Nipah virus sa Pilipinas. Mahigpit na binabantayan ng Bureau of Quarantine lahat ng mga paliparan at pantalan para maiwasan ang pagpasok ng virus na ito mula sa ibang bansa. Pero ano nga ba ito? Tara, pag-usapan natin ang Nipah virus. Ang Nipah virus ay isang zoonotic disease na dinadala ng paniki o fruit bat. Kumakalat ang virus sa pamamagitan ng direct contact sa infected na hayop o sa dumi, dugo at ihi nito, pagkonsumo ng kontaminadong pagkain at close contact sa taong may sakit. Ilan sa sintomas ay lagnat, sakit ng ulo, pag-ubo, hirap sa paghinga at pagsusuka. Maaari rin itong magdulot ng pamamaga ng utak. Pero hindi kailangang kabahan. Patuloy ang border screening, thermal scanning at surveillance activities sa airports at seaports para masuri ang kalagayan ng mga taong pumapasok sa bansa. Handa ang mga ospital para sa akmang testing at maagapan ang sintomas nito. Kaya tandaan ang mga sumusunod. Hugasan at lutuing mabuti ang pagkain. Practice proper hand washing. At iwasang makisalamuha sa tao o hayop na may sakit. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Alright, so amad do ang pahinumdumhan Department of Health. May pagisumpay hini naman nga Nipah virus, zoonotic virus sakit nga tikang hiton infected nga mga hayop sugad hiton fruit bats o paniki nga nakaunhin mga prutas ngan iba pang domestic nga hayop. Ngan naipapasa naman ini nga dahiton tawo pinaagihin kontaminado nga mga pagkaon o adto na person to person contact. Salit importante iton paghirot kay pwede matapunan iton isa nga tawo han Nipah virus pinaagihan masunod aton utrohon direkta nga kontak ha mga infected nga hayop sugad hiton paniki, kabayo, kambing, pati iton baboy nga iba pa nga domestic animal. Ang pagkaon liwat hiton mga prutas nga kontaminado hiton infected nga hayop upod ang mga prutas nga kumbaga may da mga kagat hiton hayop nga direkta nga kontak nga dahiton tao nga infected hiton na virus pinaagihin na body fluid. Pareho la daman ang pagtaga COVID adton iya adton iya mga sintomas may paro iton trangkaso. May hiranat, seul ulo, pwede ka daman batukon, kinukurian paghinga, maseul daman iton na butol, hinga nga suka ka, nahihilo ka na disoriented ka ngan adi iton severe symptoms, encephalitis, pamamaga hiton utak. Iton iba daman may da seizures, nagko-convulsion, ngan severe na daman coma. Salit diri naton ito na karuyag nga maka-experience kita hiton. Salit paano may iwasan ato nabatian kanina. Likayan ang contact nga dahiton mga fruit bats, mga hayop nga may sakit. Likayan na pagkaunhin mga prutas nga may mga kagat o mga hibang ngan syempre ang kalinisan, paghugas, paghunaw, pagsabon, hiton aton kamut ngan lutuahin maupay iton mga karne antes kaunon ngan upayon adton paghugas sa hiton mga prutas ngan mga utanon. So bottom line, importante iton kalinisan. Kabarangay, may danala kita 7 minutos nala iton aton na nahibibilin og sa magalas sa tres din nila aton na taramdan na Info Centrum. It's bye-bye time na sidgun talaanay para naton na Wednesday edition hataramdan Info Centrum. Hangaran ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tig Joey di naman transmitter. Nga sugadmanan, syempre ang aton kabakyang di Master Control Engineer Alquin, Ate Pen Pumida ini. Otro na sa ring maupay nga kilip ngan keep safe. Maging mabinantayon kita, keep safe para naman hining bagyo basyang.
Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Maupay nga kulub ka barangay para naton na news sa update. Eastern Samar ginalsa ha blue alert status nga tanan nga biyahihan na mga sakayan pandagat sa probinsya suspendido tungod na Bagyo Basyang. Ang detalye adan aton report. Alsa na blue alert status ang bugos nga probinsya ng Eastern Samar kumu pangandaman han Bagyo Basyang. Sumalakan PDRRMO Chief Engineer Thomas Campomanes ginpahitaas ang gobyerno probinsyal ang alert status katapos magpagawas ang DOST Pag-asa hin yellow warning. Tungod dini nakabantay na ang emergency response team kon ERT han probinsya para dayon makaresponde ha mga panginginahanglan han mga residente. Ang stand po namin ngayon, naka-blue alert po tayo at saka yung Eastern Samar ay nasa yellow warning. Yung preparation namin, magkakanda kami mamayang hapon ng PEDRA at saka inaantay pa namin kung ano ba yung mga report galing sa mga NGOs, sa mga eskwelahan. Kasumpay hini, magagutliwat ang pagbabantay han Philippine Coast Guard Eastern Samar tungod han ginpahitaas nga gale warning. Temporaryong ginsuspender ang nga tanan nga biyahin mga sakayan pandagat habugos nga probinsya. Ginpahayag liwat ni Campomanes ang pag-ugsod han Eastern Samar Provincial Athletic Association Meet kon ISPAM 2026 para sa seguridad ug katalwasan han mga delegado. Yung gagawin na provincial meet namin kahapon, nag-meeting kami ng mga taga-DepEd at saka yung host na munisipyo ay ipinakancel po natin kasi dahil sa padating na bagyo. Yan na, may daan na eksperyensyahan nga mga patsara nga pag-uran ha probinsya. Ginpahayag han gobyerno probinsyal nga andam hirabumaton ha mga panginahanglan han publiko uyon ha direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga panalipdan ang kaupayan han nga tanan labi na kun may kalamidad. Nakaandam na liwat ang mga relief packs para mga residente nga posible maapektuhan han Bagyo Basyang. Para habagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Samtang ang Eastern Samar State University andam na kapag abrihan Doctor of Medicine program, hati arabot nga Hunyo, yan ang atuig. Dan na ang Eastern Samar State University ESO hapag abrihan ira Doctor of Medicine program ha Hunyo 2026 samtang ginuhulat na lan schedule han siyahan nga ocular inspection han CHED Technical Panel. Sumalakan dayo ni Cart, miyembro han Technical Working Group TWG han ESO College of Medicine, nahimo nan articulation meeting kaupod ang Technical Panel nga gintambungan han Chair han Technical Panel nga Dr. Joselito Villaruz, Presidente han Visayas State University, upudan iba pa nga mga dinhan magkadero dilain nga kolehiyohin medisina. Ginhatag ng technical panel ang mga suwestyon, rekomendasyon, ngan mga compliance nga angay tumanon han ESO ngan iningatanan na isumitarnahan universidad. Na isumitar na liwat nga the Board of Regents ang mga rebisado nga dokumento para hapinal nga pag-aprobar han programa. Usahan mga importante nga revisyon amo ang pagsunod han ESO ha revised National Medical Admission Test and Math Cut-Off nga 40th percentile sugad nga minimum requirement para han mga aplikante. Upudan iba pa nga admission criteria sugad han grado ha kolehiyo. May dalawat ginpapadalagan nga libre nga online and math review ang napili nga faculty han ESO para han mga karuyag mag-aplikar. Ansyahan nga batch han ESO College of Medicine inigukomponerhin 40 estudyante nga mahihimo nga pioneering students subay han gen presentar nga ginaprobahan han Board of Regents. Nagpasalamat liwatan pamunan han ESO ha provincial government han Eastern Samar, pinaagi kan Governor Ralph Vincent Verdoni tungod han pagkumit hin napulo nga scholars para han College of Medicine. Naglalaom liwatan ESO nga magkakamay-ada pahinduga nga scholars tikang han mga lokal nga gobyerno ha probinsya. Usahan mga bentahan programa amuan habubo nga matrikula nga diri maabutin 40,000 pesos. Usahan pinakahabubo ha mga state universities and colleges nga may kurso hin medisina.
May na naging pili nga Deanhan College of Medicine, mga department chair, ngan full-time tenured faculty members, upod nan affiliate faculty nga mga clinician ngan private practitioners. Nakipag-partner iliwatan ESOHA Eastern Visayas Medical Center EVMC, sugad nga base hospital para ha clinical training han mga estudyante. Sumalakan Dr. Vicente Agda, Vice President for Academics and ESO, kumpleto na ang mga building, pasilidad, ngan kagamitan han universidad para ha programa. Ginpasalamatan liwat niya House Minority Leader o 4-piece party list of Representative Congressman Marcelino Nonoy Libanan, ngan Congressman Christopher Shin Gonzales, tungudhan iradako nga papel ha pagsuportahan College of Medicine. Ginlalauman han ESO nga mahitabo ang ocular inspection, ngan makuhan pinal nga go signal base formal nga i-offer ang Doctor of Medicine program ha school year 2026-2027 nga gintatawag nga usa nga dako nga kalampusan nga nasa nga baton ha panginginahanglan doktor ha probinsya han Eastern Samar. Para ha bagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Amado ka barangay, anaton news update, anaton oras impunto alas 3, ini ati pen Pumida, utro maupay nga club. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Ito ang President